Sa tingin ko, ito yung iba-ibang culture na nag-i-exist at tinatanggap ng bawat isa. So, parang nagsasama-sama sila kahit na iba-iba yung culture na meron. For me, multiculturalism is about respecting and appreciating different traditions and ways of life. Ito yung pagtanggap sa iba't ibang kultura at yung active na support sa isang lipunan. Multiculturalism means different cultures living in one place. It values respect, diversity, and acceptance. Multiculturalism, it refers to different cultures that live together peacefully in one society. Ibig sabihin, kahit na iba-iba yung language or tradition nyo, nandun pa din yung respect nyo sa isa't isa. So, ang topic natin ngayon is about sa mga nag-develop na country, developed countries, yung mga madidevelop pa lang at sa mga lower countries talaga. Ang sa una naman is sa mga developed country is high na yung income, maganda na yung infrastructure nila, maganda na yung communication nila, maganda na yung mga kalsada nila. Like, maganda na lahat sa kanila. Sa mga developing countries naman is, ayun man lang yung mga still nag-develop pa lang, yung mga nagpa-process pa lang. Parang Philippines. Oo, parang Philippines, nag-develop pa lang siya. And sa lowest naman is, ayun yung mga content talaga na walang improvement noon hanggang ngayon. Sa next naman na topic natin is migration. Ayun naman yung movement ng isang tao papunta sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Like, for example, is magmamigrate ka, naisip ng family mo na mag-migrate, aalis kayo ng bansa, pupunta kayo sa ibang bansa. Yung sa next naman natin is cosmopolitanism. Ayun naman yun sa mga philosophical and political concept na nag-i-emphasize ng interconnectedness ng lahat ng human beings and nagpropromote sa global perspective. Ayun yung mga nag-i-encourage sa atin. Kagaya ng sa mga gobyerno, politics, and sa mga tao, siya yung nagko-connect sa atin lahat. Ang last naman natin is transnational relation. Ito naman yung relasyon na nagre-refer sa interaction at connection ng national borders and involved non-state actors such as tayong mga Pilipino na nandito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Yung global migration. Kasi yung habang lumalaganap yung global civilization, mas nagiging multipolar power yung mundo. Tapos, yung mga conflicts na nangyayari sa mundo, hindi na siya nagbe-base sa economic difference or status, kundi nagbe-base na siya sa cultural divisions. Kasi magkaiba na tayo ng kultura. Like, kunyari, sa Africa, sa America, dito sa Asia, magkaiba yung kultura natin. Tapos, yung global civilization na to is divided siya into 9 groups, which is, ito yung Western, Latin American, Hindu, Sinic, Islamic, Buddhist, Orthodox, na Japanese. Tapos yung mga civilizations na nabanggit, nagmamigrate sila sa ibang bansa in search of economic freedom. Let's say naghanap sila ng mas magandang trabaho, mas malaking income siguro, ganun. Tapos democratic freedom, tsaka yung isa, better quality of life. Kasi sino ba naman yung gugustuhin? Syempre lahat naman tayo gusto ng magandang di ba, ng buhay, ng kinabukasan. So sa ibang bansa nila hinahanap. Doon nila nahahanap yun na siguro hindi na po-provide ng home country nila. So ayun. So yung multiculturalism sa cosmopolitan ay ito yung idea na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. So dito sa cosmopolitanism, meron siyang 3 elements. Yung individualism, generality, at saka universality. So sa generality, dito yung lahat ng tao pantay-pantay. Sa individuality naman, dito yung kailangan ng protection ng lahat ng tao. So hindi lang dahil mayaman ka, ito yung may
mataas na protection. Kumbaga, ito yung binibigyan din na, ay, protektahan natin to kasi mayaman to. Ito, wag kasi mahirap. So, dito sa cosmopolitanism, dapat dito sa general, dito yung pagkapantay-pantay dapat. So, sa universality naman, dito, dapat may obligasyon ang lahat ng tao na tumulong sa kapwa. So, natatandaan mo yung Yolanda. Kailan nga yun? Anong year nga yung Yolanda? Ano ba yun? 2013. Yun, 2013. So, nung Yolanda, di ba, ang daming nasalanta sa atin. Kasi nga, sobrang lakas na bagyo nun. So, hindi naman tayo nakabangon dahil lang sa atin, di ba? Nakabangon tayo kasi tinulungan tayo ng ibang bansa, ng US, ng Japan. So, yun yung best example ng cosmopolitanism. Kahit hindi nila tayo kasama sa isang bansa, hindi tayo taga-US or hindi tayo taga-Japan, dito tayo sa ibang bansa at mayroon din tayong ibang kultura, tinulungan nila tayo kasi kaya nila at nangangailangan tayo ng tulong. So, yun yung cosmopolitanism. Yung cosmopolitanism, yung nagpapakita na iba't iba yung kultura pero pare-pares yun. Ito yung nagbibigay din sa pandaigdig ng responsibilidad sa pagkakaugnay. Konektado to dun sa konsepto ng global city, sa globalization, na inuubog ng iba't ibang kultura. At ang migrasyon ay nakakatulong sa pagpapalitan ng kultura. Subalit may mga nagsasabi na mahirap daw lampasan ng mga malalalim na pagkakaiba-iba ng kultura upang makamit ang pandaigdig ng pagkakaisa. Okay, so bakit nga ba nangyayari yung migration? Mostly dahil sa hirap ng buhay, kakulangan ng freedom. Tapos, kaya mas na-encourage silang lumipat ng ibang bansa kasi mas gusto nila ng better opportunities or fair treatment. Tapos, meron naman tayong tinatawag na cosmopolitanism. Yung cosmopolitanism, ito yung idea na dapat equal yung lahat. Kaya mas na-encourage talaga silang lumipat dahil doon. Tapos, etong global migration, hindi na siya mawawala talaga sa atin. Sabi ng expert, ayun na talaga, nandito na talaga siya, nakatapak na siya. And nakaka-affect din siya sa population growth ng isang lugar. Okay, so let's talk about internal migration naman. Ano ba yun? Ang internal migration kasi, or tinatawag din siya minsan na local migration. Ibig sabihin nun, local, diba? So, nagmamigrate ka, pero dito lang sa bansa natin, hindi ka lumalabas sa ibang bansa. Like, for example, ako, from province to city, lumipat ako dito sa Cavite. Dati ako taga Mindoro. So, yun yung local migration. And kadalasan, kaya sila nagmamigrate for economic sustainability, ganyan. Kaya, ayun. Ikaw ba? Syempre, di ba, yung local nagmamigrate lang siya sa iba't ibang lugar din sa Philippines. Syempre, yung global is international. So, kunwari, Philippines to US, US to California, ganun. Okay, pero bakit sila nag-ano din? Siguro kasi may mga reason yun, syempre. Syempre, kunwari, kung ako, lilipat ako sa California, ang reason ko doon is mas malaki yung kita, ganon, compare sa nasa and nakikita din ako sa TikTok, yung iba, pumupunta sila ng Canada for study, ganyan. Oo. Parang mostly sa mga Pinoy, sa Canada pumupunta para mag-study. Yes. Kasi maganda rin doon. And also Australia, you know? Yeah. Okay. Ano pala yung parang may nabasa ko meron siyang 3 categories. So, ayun, yung tatlong category ay yun yung voluntary economic, may forced displacement, and refugee crisis. So, yung voluntary economic migration, ito yung naghahangad ng economic stability na madalas sa mga rehiyon tulad ng Asia and Africa. Example nun is yung mga OFWs. Tapos, yung forced displacement naman and refugee crisis, parehas lang yun. Parang sila yung mga napilitan lang na pumunta international or pumunta sa ibang bansa para magtrabaho kasi nga, maliit lang yung sahod dito sa Pilipinas. Like, kunwari, yung mga janitor, magkano lang ito per day. Tapos sa ibang bansa, di ba, ang laki-laki. Per hour pa doon. Kaya kung ako yung nilipat talaga ako. Ito kasi, meron pa akong isa
usapan topic about globalization Oh my gosh, naman ano siya. yun? About globalization. Ayun, hindi ko nasabi kanina kasi sinapawan mo ko agad. Sorry ha, you asked Okay, me kasi. so yung globalization naman, ito yung mga countries na nagko-connect. Nagko-connect sila. Ito yung for trade, migration, and technology. Kaya ang daming imported products, di ba? Kunyari, like from China, in-import dito sa Philippines, ganun. Tapos, ayun nga, yung OFW, di ba? Ayun. Pero kahit interconnected yung mga bansa, pa din, walang global government na like nagko-control sa lahat. Bale, each country, meron pa rin silang kani-kanilang government. And yun, lalo na sa immigration. Speaking of trading, alam mo ba yung trading ngayon, pwede nang hindi ka na pumunta dun sa bansa na yun kung saan ka makikipag-trade. Alam mo yung mga pasabay? Oo. Like, kunwari, may Ayun, uuwi diba? sa Pilipinas, diba? Grabe. Mas mapadali. Ganon ka-connected yung mga iba't ibang bansa. Diba? Kaya, Like, sobrang ang mahalaga talaga ganda yung lang globalization. isipin.